Kaberks, magandang araw sa inyo. Chris Cusinero, kasama ko si Angelo at pupunta nga kami ngayon dito sa van at mamamasyal kami. Pero lagi na nating naibablog tong van sa inyo eh. So nag-decide na lang kami na hindi na kami didiretso sa van. Didiretso tayo sa Golden. Diretso tayo sa Golden. Since hindi pa natin na-i-vlog yung Golden, siguro mga 2 times pa lang kami nakapunta ng Golden nung magpunta kami ng Vancouver, no? Dumaan kami doon. Pero this time, we are going to explore, we are going to vlog Golden. At samahan nyo kami. Tara, explore natin ang lugar na yun. Kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Nandito kami ni Angelo sa likuran ng van papunta ng Sunshine Village. At naisip namin na wag nang tumuloy kasi yung weather, ang pangit ng weather. Mahirap na, mamaya may stranded kami sa highway. So ang gagawin na lang natin, mag-explore na lang tayo dito sa lugar na isa sa mga paborito namin. Wow, ang ganda naman dito. Ang ganda ng mga bato dito, ang lapit lang ng mga bato, tapos may river pa. Oh, ang ganda ng view rito. Lalakarin lang natin to para maisama ko kayo sa pag-explore dito sa lugar na to. Siyempre, dumadami na yung mga followers natin na nagko-comment na isama mo kami kahit saan mo gustong pumunta, kahit saan mo gustong mag-explore. Kaya yun ang ginagawa ko ngayon. Kita nyo naman tong lugar na to. Ganda. Diba? Panalo. Wow, yung mga bato rito. Katabi mo lang tong buong mountain na to. May mga ganito ka, Berks, oh. Inaakyatan to na mga mountain climber. Ayan, oh, may mga bakal-bakal. No? So inaakyat nila yan hanggang doon sa taas. Taas nito. Gusto nyo makita ng malapitan tong mga bato na to. Ayan, oh. Baba muna tayo dito sa may river. Oh, may mga ibang klaseng bato pa na nasingit, oh. Puti. Si Angelo, ayan na. Sabi ni Angelo, kung pupunta daw kami ng Golden, baka hindi na kami makabalik dahil nga sa weather condition. Ha? Ay, nakabukas ba yun, nak? Uy! Ayos! Nakalusot!
time na lang tayo pumunta ng Golden kasi tinan nyo naman kung gaano kadilim. Sobrang dilim ngayon. Mahirap na. Eh ang sabi sa forecast, magi-snow daw tapos +3 lang yung weather. So evacuate tayo dito sa malapit lang sa Calgary. So magsi-CR nga pala tayo. Ito yung restroom nila rito. Pero bago tayo pumunta dyan, meron sila ritong mga basurahan. Ito para sa mga ganitong klase ng basura. Hindi pwede rito yung mga ganito, yung mga plastic bag, yung mga pagkain, hindi pwede rito. Pero nakalak din yung mga yan para hindi mabuksan ng mga bear. Tapos may maliit na hole lang doon para doon itapon yung basura. Mabuksan man ng bear tong mga to, hindi sila basta makapasok dyan. At dahil nga delikado yung fire dito sa mga forest na country, kagaya nga ng Canada, yung mga cigarette butts o yung pinag-upusan ng sigarilyo, talagang may separate na lagayan sila para hindi talaga sila makakos ng sunog. Diba? Tapos dito yung mga garbage. Ganda dito, sa tabi lang tayo ng kalsada. Pero napakaganda na ng view dito pa lang. Panalo ka na. Nagpunta kami dito sa Sunshine Village. So, sa tagal ko na dito sa Canada, this is my first time na pupunta dito sa Sunshine Village. Kasama ko pa si Angelo. Hindi ko pa ito na-explore as in. So, this is the first time. Sunshine Village. May mga parentahan pala sila rito. Bilihan ng ticket dito rin. May malaking bear dito, pwede ka maupo. Pwede ka maupo siguro dito sa area na to. Dito medyo malamig na rito. Malakas pa ang hangin. Ayos. Hindi ganong karamihan ng tao ngayon kasi nga pangit yung weather. Pati nga yung pagpunta namin ng Golden, na-cancel na rin namin dahil nga sa bad weather condition na sobrang dilim ngayon. Kaya hanggang dito lang tayo. Ayan yung mga gondola paakyat sa sa Sunshine Ski. Meron palang kapihan dito sa loob. Magkape muna tayo sa loob. Ano si Angelo? So kung aakyat ka dyan, sasakay ka ng gondola, paakyat ng ski, kailangan mo pa rin magbayad ng $70. So dito na lang tayo. Panoorin na lang natin sila. $70. Kung mag-aano ka lang, magsa-sightseeing ka lang paakyat. Pero kung hindi kayo taga rito at gusto yung makita yung ibabaw, sacrifice bayad kayo ng $70. Siguro ma-enjoy nyo naman sa taas. Ako sa presyong $70, dito na lang ako sa baba.
Dito lang tayo sa baba. Enjoy na lang natin pagbablog natin ng gondola na yan. Iba-ibang kulay, no? May violet, may green, may orange, may red, oh, di ba? Saan ka pa? Ganda, oh. Di ba? Tapos dito walang tao. So ito ka-Berks yung bayad nila ngayong pagpunta mo dito sa gondola. Meron silang adult na $70 plus GST pa yon. Seniors ka na ba? Youth 36. Saka yung children 6 to 12 is $20. Oh. Family 180. Dito na nga lang tayo. Nood na lang tayo dito sa baba. So dito pala sa taas, mayroong bilihan ng mga ng mga pang-ski. Kung gusto mo mag-ski at wala kang dala, mayroon dito kompleto. Doon ang restroom. Ang ganda ng mga nila, oh. So dahil sa $70 yung gondola doon sa Sunshine Village paakyat, dito tayo. 'Di ba? Libre. Oh, libre. Libre gondola. Oh, halika na, libre kita. Akong bahala sa iyo. Upo ka lang diyan. Akong bahala magbayad ng $70 mo. Oh, 'di ba? Ayos ba? Di nga na tayo gumagalaw. Wala kang makita ang view, kundi yung view na yan. Grabe yung mga nila rito, oh. Yung bato, ang ganda ng pagkakaano. Tapos may maliliit na falls. Tapos kung gusto mo na dito ka matulog, meron ditong Sunshine Mountain Lodge. Pero di na tayo papasok dyan. Hanggang dito lang tayo sa labas. So sa mga gustong pumunta rito, careful, ito yung basahin nyo. Sa mga gustong pumunta rito, pwede nyo basahin to para may info na kayo lahat. Taray, oh, parang Christmas tree nila, oh. Gawa sa mga pang slalom. Taray. Dito kami mag-explore ng anak ko sa may Banff Center. So hindi pa natin na-explore tong lugar na to. Pero nung panahon na dito kami nakatira nila Tito Mango, nung mga kaibigan namin na dito kami sa Banff nagtatrabaho, lagi kami dito nag-swimming. Kasi local kami dati noon dito. Kaya kahit pa paano may mga discount ka. Yung mga unang panahon na 2008 nung dito kami nagtrabaho noon. Ang daming mga turista, oh, ang daming bus niya, no. Papakita ko lang kay Angelo kung anong meron dito para makita niya, ma-explore niya tong Banff Center. Kasama kayo. So if ever na pupunta kayo dito sa Banff, gusto niyo makita tong Banff Center, diba? Rito. Para ka nasa Baguio lang. May bundok, madami. May mga pine tree. Diba? Pine tree. Lloyd Hall. Number 6 and 6. Creativity, Bistro.
Kasi tayo na. Sa taas lang. Dito. Ito yun. Oo, The Raven. 3 Ravens. Vista. Vista mo. Maklap. Maklap. So, dito na tayo sa taas. Dito sa may fine dining restaurant. Ano ba dyan? Oo. Gusto mo ba dyan kumain? Tignan mo itsura. Oh, kulang yung 100 mo kulang. Kaya dito lang tayo sa labas. Maraming mga turista, mga estudyante. Fitness and recreation, diyan kami nagsuswimming dati. Ayan, kita mo na yung van po. Anak, magkakape ka pa ba dyan? O doon tayo sa Tim Horton? Ha? Mahal, no? Ito mas mura nak sa baba. Ayan. Staff yan. Ay, oh, nga stop pala dyan. Ganda rin. Doon tayo galing sa taas. Sosyalin doon, di tayo pwede doon. Dito lang tayo sa baba. Meron sila ritong for public. Actually, parang ano yun eh. Parang private na nak. Private dining restaurant. Hindi kagaya dito na for public para sa lahat. So, dito tayo pupunta. Para sa mga turista dito. So, alam nyo na. Yung mga art nila rito. Hindi ba parang social pa rin nak? Sa katutak pa rin yung baso eh. Sa katutak yung baso sa lamesa nak eh. Straw lang naman. So, nag-decide na lang kami ng anak ko na wag na lang kumain dito. Dito tayo na. Pabalik na tayo sa parking. Lumabas na tayo dito sa BAM Center at parang walang para sa atin dito. Sosyalin dito. Nakapag-enroll na ako. Dito na susunod kong school. Pag nawala ka pa naman sa kulay ng jacket mo na yan, ewan ko na lang. Bakit? Naglalabas jacket ko? Wala. Tawagin kitang Barney. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-birds, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya. Bilang chef sa tagal na trabaho, pangarap na abot sa Canada na patungo. At di nagpatalo sa hamon ng buhay, para sa pangarap at nabigyan ng